Bukod sa C-130 ng Philippine Air Force, tumutulong na rin sa paglikas ng mga residente ang mga eroplano ng Sweden at ng United Nations. Sa kabila niyan, mahaba pa rin ang pila na mga gustong umalis ng Tacloban. May live report si Ian Cruz. Ian? Yes, Jessica, 1 linggo na nga nakakalipas pero parami pa rin ang pumipila upang mag-avail ng libreng sakay ng C-130. Eksaktong 1 linggo matapos manalasa ang bagyong Yolanda. Ito ang nasilayan ng ating mga kababayan sa kanilang pagising. Isang rainbow na tila sumisimbolo ng pag-asa pagkatapos ng unos. Pero para sa ilan, mahirap umasa kung kahit saan ka lumingon, may magpapaalala sa iyo ng trahedya. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin na naman yan. Nagkaroon ba kayo ng pag-asa dahil dun sa nakita niyo yung rainbow? Wala. Wala rin po. Wala. Bakit po wala? Wala naman ano dyan. Wala naman ibig sabihin yan. Sa dami ng gusto umalis, hindi na matapos-tapos ang 3 pila para sa libreng sakay sa C-130 plane. Isa sa kanila ang mag-inang Melissa at baby Darwin. Ito na yung eroplano, halos katabi na natin. Siyempre po tuwang-tuwa kasi siyempre sa wakas, di ba, natapos na yung kalbaryo. Ito na, makakasakay na kayo, makakauwi na kami. Nang makapasok sa loob ng cargo plane ng Philippine Air Force, pakiramdam daw ng mga tao, ganap na silang ligtas. Komportable na dahil naligtas na kami dahil sa aming lugar marami nang namamatay. Narito tayo ngayon sa loob ng C-130 at dito nga makikita natin may ilang upuan dito pero ito ay nakareserba para sa matatanda at lalong-lalo na dun sa may mga ina na may mga dalang sanggol. At dito naman makikita natin wala na kasing upuan dito. Nakatayo lamang ang mga pasahero. Pero kahit nakatayo sila, makikita natin kahit papaano may sigla na sa kanilang mga muka dahil nga matapos nga yung unos, sa wakas ay makakaalis na sila ng Tacloban. Kahapon, saksi kami kung paano nagtiis at hindi umalis sa pila ang mga tao kahit pa bumuhos ang ulan. Ang ilan, inaabot na raw ng 4 na araw sa pagpila. May ilang nagreklamo sa mga nakakasingit sa pila pero nauna nang sinabi ng AFP na pantay-pantay ang lahat. Kanina, dumating ang Swedish Air Force dala ang mga gamit at relief goods ng United Nations. Aminado si Sebastian Rhodes Tampa ng UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Mahirap talaga ang relief operations sa lawak ng pinsala. What we've got to do now, we've got to get more rice in, we've got to get more biscuits in. We need to work with DSWD to repackage those and get them to the people in Tacloban. But again, there's a danger on focusing on Tacloban. We need to be looking elsewhere in Samar, eastern Samar, and down in southwestern Leyte. Aalisin dapat agad ang C-130 ng Sweden. Lulan ang ilang mga gamit at mga tauhan ng UN. Pero sa haba ng pila ng mga tao, sa huling sandali, nagpasya mga taga-UN na magsakay ng 60 tao. Isa sa mga nakita naming malala ang kondisyon, si Ronjon Concepcion, 19 anyos. Magang-maga ang mga paa niya at halos di makalakad. 2 araw na siya naghihintay para makasakay ng C-130. Trauma kasi ako Ayaw mo nang bumalik? Babalik. Matagalan pa. Napadaan sa lugar si Dr. Emmanuel Bueno ng DOH. Tiningnan niya si Ronjon at binigyan ng medical advice. Veterano ng iba't ibang kalamidad dito sa bansa at sa iba pang panig ng mundo si Dr. Bueno. Pero isa raw ito sa pinakamahirap dahil hirap silang makaikot dahil sa kawalan ng sasakyan. Iyan, alam mo, yung aming cargo 4 days ago, hindi pa namin nakikita. Na-stranded sa Cebu. And that's how true it is. So yung gamot namin dala-dala, wala. Jessica, matindi talaga yung sakripisyong ginagawa ng ating mga kababayan, ng mga survivors ito ng bagyong Yolanda dahil nga tulad ngayon Jessica, katatapos lamang ng ulan at naroon sila sa airport, naghihintay pa rin ng pagdating ng C-130. Jessica. Okay, Ian, quick question lang dun kay Dr. Bueno. This is DOH, sila ang gobyerno. So sino pala ang dapat maglagay ng sistema dun sa pagpapadala ng gamot? Kasi sa nakita natin halos wala nang magamit na gamot yung mga doktor dun sa mga dun sa dami ng mga nasugatan dyan sa Tacloban. Paano kaya yun? Jessica, alam mong sinasabi nga ni Dr. Bueno, nasa Cebu lamang daw yung kanilang mga gamot at iba pang mga supplies. So sa ngayon daw, kung ano man yung nakukuha nila mula sa malalapit na area dito sa Tacloban, yun muna ang pinagkakasya nila. At yun nga Jessica, ang malungkot,
paminsan ay ang nangyayari lamang daw, tinitingnan nila at pinapayuhan na lamang nila yung mga pasyente dahil nga wala naman silang maibibigay na gamot, Oo, Jessica. pero iyan, ang tanong ko, sila ang gobyerno, sila ang Department of Health. Kung 4 na araw na hindi nila nakikita yung kargamento nila, sino ba ang mag-i-ensure na dapat may sistema dun sa pagpapadala ng gamot? Alam mo, sinasabi ko ito kasi nakita ko yung pangangailangan dyan sa Tacloban na ang daming may sugat, may mga magaang paa, kulang ang gamot. Kahit yung dyan sa airport, nagkakandaubos na ang gamot, di ba? Oo, Jessica, yun nga, yung coordination naman nila sa NDRMC at sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan ni naroon, Jessica, pero yun nga, sinasabi nga ni Dr. Bueno na yung cargo nila hindi pa rin maisakay, kaya yun ang nagiging problema talaga nila. At isa pa dyan, Jessica, hindi rin sila makaikot dahil sila, sabi ni Dr. Bueno, kapag nagkaroon daw sila ng sasakyan, wala naman daw gasolina, kaya limitado rin ang galaw ng ating mga doktor. Bagamat napakarami daw mga doktor dito, yun nga, Jessica, nagiging limitado lamang yung paggamot nila dahil nga sa kakulangan ng supply, Jessica. Okay, maraming salamat sa'yo, Ian Cruz.